All right, folks, we're back. Because apparently one expose wasn't enough. The plot thickens, the hypocrisy deepens, and the excuses. Oh, they just keep getting wilder. If you thought J.R. Badong had already spilled all the tea, turns out there's still a whole thermos left. By now, you may have already heard bits and pieces of this story. But here's what actually transpired, according to J.R. Badong and C.J. Perez. Because when the drama moves this fast, it's best to lay out the facts before the spin doctors start rewriting history. Per J.R. Badong, Daniel Razon allegedly claimed that it's better to do hypocritical good than outright evil. That's like saying, better to pretend you're honest than actually be honest. Very inspiring. As J.R. Badong recalled, Razon also told people, don't look for me when I'm not there. A classic not my problem move. Perfect for someone in charge. C.J. Perez pointed out that multiple individuals, including Chairman Rowland and Brad Giselle Malari's family, were publicly humiliated by Razon. Keep them ashamed. Keep them silent. That seems to be the pattern. Jane Angelis, per J.R. Badong, still hasn't settled her utang to Sis Ruth Soriano. For someone who speaks on righteousness, her financial habits seem more buy now, pray later. Both J.R. Badong and C.J. Perez claim that Arlene Razon, Daniel's niece, mysteriously ended up with 80% of KD Rock Company shares despite allegedly contributing nothing. It's not a miracle, it's nepotism with extra steps. And of course, there's Daniel Razon's alleged argument that truth has a timeline. C.J. Perez finds this particularly hilarious, because last time anyone checked, truth doesn't have an expiration date like spoiled milk. Now the big question, what's next? Will J.R. Badong drop more receipts? Will Daniel Razon finally admit he's running a corporation, not a ministry? Will Jane Angelis ever pay her debts? Or will Sis Rutt have to start a GoFundMe for divine collections? Stick around, because this expose is shaping up to be messier than an excommunication, notice delivered via group chat. And hey, if this made you think, or at least laugh, don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell. Just a heads up, subscribing to this channel might get you excommunicated, shunned, or mysteriously erased from group photos. But hey, at least that's still better than getting an unsolicited Sawain Kanawa from people who secretly want you gone. Drop a comment below, share this with someone who needs a refresher on reality, and see you in the next one. Unless, of course, J.R. Badong gets taken off the internet first. Cue outro music. Hello po, good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng panig ng mundo at magandang hapon po sa mga nasa Pilipinas. At habang hinihintay po natin si Brad C.J. Perez na umakyat, mga kapatid, gusto ko lang pong ulitin yung pong sinasabi ni Daniel Razon kahapon sa pasalamat nila na kinaladkad ko daw po sa labas ang Diyos. Hindi po, mga kapatid. Talagang napakamali lang po ng understanding ni Daniel Razon. Or should I say, walang understanding pala dyan. Panliligaw ni Daniel Razon. Bakit po, mga kapatid? Limbawa, yung nanay mo po, sinabihan kang, lumabas ka dyan, anak. Nasaan po yung nanay? Nasa loob po ba? O nasa labas? The fact na inuutusan nung nanay yung kanyang anak, anak, lumabas ka dyan. Nasaan po yung nanay? Dapat ang sinabi, lumabas ka dito. Hindi po ganun ang nakasulat sa Bible. Lumabas, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko. Nasaan? Nandoon. Nasa loob noong pong organization na yon. Ngayon, marami pong sinasabi yung iba dyan na nagdudunong-dunungan, kagaya nung Jane Angeles. Hindi ba, Jane Angeles, meron kang utang kay kay Sis Ruth Soriano? Anong sabi ni Ate Ruth Soriano? Hindi na makakaulit yung Jane Angeles na yan sa akin. Kaya Jane Angeles, wag kang masyadong magmarunong dahil pakinabang lang naman ang halata namang pakinabang lang ang habol mo dyan. Bakit? Saan ka ba kukuha ng ikabubuhay mo? Hindi ba? Ngayon, ang daming mga nagme-message sa akin at maraming nanonood sa akin. Yung iba
na mga nanonood sa akin, nagre-react sa video ko. Mine-message ko yung iba, may message ako kanina. Brother, wag kang magre-react sa mga video ko, baka ma-red tag ka, ma-auto-tiwalag ka. Tapos nag-usap kami, sabi niya ganyan, brother, hindi ko itatago yung identity ko. Hindi ko papalitan yung profile name ko, yung profile picture ko, just to watch your video. Sabi niya ganyan. So itong kapatid na ito matapang. Sabi niya, sa katwiran lang tayo, bro. Sabi niya ganyan. Narinig ko naman, may katwiran naman yung sinasabi mo. So, meron talagang ginagawang pambabakod. At sabi nga niya kanina, salamat nga sa Diyos, brother, dahil sa mga video mo, may mga paksa na magagandang lumalabas. Sabi ko, hindi po paksa yung lumalabas. Ayan, brainwashing po yan na ginagawa ni Daniel Rason para bakuran yung mga kapatid. And the more na binabakuran niya yung mga kapatid, mas lalo lang pong magkakaroon ng mas lalo lang magkakaroon ng interes yung mga kapatid para magsaliksik sa katotohanan na dapat nilang malaman. Ading na po si Brother CJ, mga kapatid. Hintayin lang po natin siyang makaakyat at mamaya tingnan natin kung po pwedeng makasingit si Sister Nikki. Sister Nikki ngayon yung kaaliwan ng kapatiran. Ayun. Hello po, Brother CJ. Magandang anong oras po dyan? Dito ay alas 8. Alas 18. Gabi. Okay. Dito alas 8:18 ng umaga. Yan, Brad CJ. Ayan. Ayan po, mga kapatid, kapayapaan po ang manatili po sa atin. At salamat po sa mabuting pagkakataon. At sige, siguro, Tol, no? Diretso na tayo. Po, Brad CJ. Opo. Alang-alang po kasi, mga kapatid, doon sa mga napipighati at nabibigyan ng maling turo, mga kapatid. Sad to say. Kahit man common sense na lang, mga kapatid. Kahit yung naturalesa na lang na mabuti. It's very alarming. Kasi nabubura po sa atin ngayon yung kabutihan na dapat na natural lang na nasa atin. Kaya ibig ko po, mga kapatid, na makapaglinaw po tayo ng ilang mga bagay ayon po sa Biblia, mga kapatid. Siguro umpisahan ko na po dun sa sinabi na hindi verbatim pero ganito ang correct mo na lang ako, Tol, kung mali ako. Na ang sabi, di ba, mas mabuti raw na gumawa na ng paimbabaw na kabutihan kesa sa gumawa ng masama. Opo, tama. Sinabi po niya yan kahapon. Yan. Okay. Alam niyo, mga kapatid, mali po iyon eh. It's very unbiblical and unchristian, mga kapatid. Kasi bakit ka mamimili na sa dalawang masama? May choice ka pala eh. Bakit masama pipiliin mo? Dapat, ang nasa natin yung mabuti. Di ba? Yan po ang sabi do sa Kawikaan 11:23. Ang nasa ng matuwid ay buti lamang. Pagka ang isang matuwid ng nasa, hindi po siya magnanasa ng lesser evil. Hindi. Dahil ang nanasain niya, kabutihan lamang. Ngunit, ang hintay ng masama ay puot. So, ayan. Kaya, nakakot. Kasi dati, mga kapatid, ako, naitanim ko pa sa puso yun eh. I'd rather lose
my career, di ba? And my job than to lose my faith. Bakit ngayon, mamimili ka na ng lesser evil? Di ba mali yun, mga kapatid? So alisin po natin yun sa puso natin. Hindi po tama yun. Hindi ka mamimili ng lesser evil. Why? Unang-una, may kalayaan po tayo. Wala kang pipiliing masama. Mabuti lamang ang sabi sa kawikaan. Ang nasa nung matuwid, buti lamang. So ikinokorek po natin yan, mga kapatid. Don't choose lesser evil. We always choose the good side. We always choose the righteous side, mga kapatid. Kaya nga, parang indirectly, lumalabas, ina-admit niya na yung paggawa ng mga paimbabaw na mga MCGI cares, lesser evil kaysa gumawa ng masama. Diba? Yung logic nun. Kasi alam na ang gagawa ng wag kang magpapatulog ng pakakak eh. Mamaya madadaanan natin yan, mga kapatid. Pero yan po dapat nating maintindihan na dapat ang nasa po natin yung matuwid lang. Yung buti lamang. Ngayon, bakit po kasi ganun na nangyayari, mga kapatid? Yung hintay kasi ng masama ay puot eh, sabi doon sa kawikaan. Yun po kasi yung laman ng puso. Ang sabi po doon sa Mateo 12:34, kayong lahi ng mga ulupong. Papaano kayo na masasama ay makapagsasalita ng mabubuting bagay? Sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Ano, marunong din naman ako magbunot ng ipit. Ano gusto mo? Dalawa? Yan. Kayabangan po yun eh. In the truest sense of the word, mga kapatid. Yun ang talagang nun. Hindi, pagka nagsabi ka ng gano'n, nagpapakita ka na matapang ka. Which is you don't have to prove anything na matapang ka. Kaya nga, sabi ko nga eh, ang aso, pagkahul ng kahul, huwag kang matakot. Dahil yung totoong nangangagat, hindi ka nung kakahulan na marami kahul. Pupunta ka na, talapitan ka nun, kakagating ka kagad. Pero ang asong tahol ng tahol, huwag mong katakutan. Kaya, hindi maganda at unbecoming, mga kapatid. Kaya nga, meron nga akong nabasa sa Reddit. Mga kapatid, gamitin niyo yung Reddit. Pumasok po kayo doon. Makikita po ninyo doon yung mga nagsasabi na, syempre, oo, meron din doon mga bad actors. Pero bilang naghahanap po tayo ng katotohanan, dapat expose ka sa lahat. Open-minded tayo. Basahin mo lahat. Yun din naman sinasabi ni Brad Eli noon. Again, hindi ako Brad Eli. Kung ano lang yung mabuti, yun ang sinasabi lang namin. Kaya ako lang sinasite, siyempre narinig po natin yun eh. Pero totoo yun. With or without Brad Eli, yun ang pangangatwiran ko rin. So, mag-search ka. Pumasok din kayo sa Reddit. Pinagbabawalan kayo. May kalayaan po tayo, mga kapatid, para malaman po natin yung katotohanan. At hindi lang isang sub. Huwag kayong mag-focus sa isang sub. Marami po kasi doon. Pasukin nyo lahat para mabalansi po ninyo, makita nyo po, mga kapatid. Pumasok kayo dyan, mababasa po ninyo ang mga storya, komento ng mga kapatid po natin na mga nag-exit o yung mga wala silang mapagsabihan, doon nila nilalabas. Yan. Kaya, yan po makikita po natin, mga kapatid. Sabi nga doon, kaya ko po sinabi yung Reddit, may nabasa po ako doon. Merong bisita, merong kapatid, nagdala ng bisita. Ngayon, sabi ng bisita, nagsisisi yung kapatid, bakit niya na-invite yung bisita niya. Kasi yung bisita, imbis na sabi niya, bakit ganun si Daniel? Ba't parang may kaaway? Di ba gathering yan, Thanksgiving, ba't parang hindi ako na-bless? Which is true, mga kapatid. Alam ko, lahat po tayo, alam natin yan. Kahit yung mga fanatics, alam nyo yan. Deep inside you, yung hinahanap po natin na masasarap na mga paksa, wala na. At puro rant, puro parinig. Yan. Yun na, bisita yun, mga kapatid.
Walang kaalam-alam naman yun. Sabi niya, parang may kaaway si Daniel. Sino yung kaaway? At parang galit na galit. Ayan. Hindi lang naman yun, mga kapatid, eh. Marami pa na mga nakapagsabi na ganyan nga. Kaya nakakahiya na mag-invite ngayon eh. Dahil lang maririnig lang yung mga ganyan mga problema. Kaya yun nga, mga kapatid, nakakatawa lang, indirectly, inamin niya na yung paggawa nila ng mabuti, it is a lesser evil. Kaya with that, diretso tayo sa paggawa ng mabuti. Yan naman. Paano po ba natin, mga kapatid, masusunod yung utos ng Diyos ukol sa paggawa ng mabuti? Basahin po natin sa Mateo 6:3. Datapwa, pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay. Ayan, ito muna natin dyan. Malinaw naman, di ba po, mga kapatid? Pag maglilimos ka, huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay yung ginawa ng iyong kanan. Ngayon, meron ako nabasa. Hindi ko alam kung gusto ko sabihin yung pangalan niya eh, kasi may bago na naman siyang post eh, tungkol daw dun sa paglabas pag nasusunog yung bahay. Ngayon, dati kasi meron siyang nakita ko ring post. Sabi niya, paano malilihim yung paggawa ng mabuti? Paano hindi makikita? Nag-cite pa siya. Maglalagay ng medical mission. Saan? Parang blanco. Anong oras? Blanco. So parang pinatutunog niya, kailangan mong ipakita yung gawang mabuti. Ganun po ba yun, mga kapatid? Yan. Ganun ba? Paano nga naman nila malalaman yung gagawa? Paano mo malilihim ngayon yung paggawa mo na mabuti? Hindi parang totoo. Ayan. So, tingnan po natin. Paano po ba natin masusunod yung aral po na ito na ililihim mo yung ginawa ng iyong kanan, huwag malaman ng iyong kaliwa and vice versa. Ayan. Angat po natin, mga kapatid, sa uno. Mag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita. Nakuha nyo, mga kapatid? Mas malinaw po sa sa isang version ng English. Be careful that you don't do your charitable giving before men to be seen by them, or else you have no reward from your Father who is in heaven. Kailangan po ba ng camera? Hindi kailangan ng camera. Mag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katwiran, yung charitable giving, yung gawa mabuti sa harap ng mga tao upang makita. Paano ba? Pagka meron kang ginagawang mabuti at ayaw mong ipakita, lalagyan mo ba ng camera? Hindi po. Hindi po. Kaya pwede ba ang camera? Hindi pwede camera. Pag maglilimos ka, pag magbibigay ka ng lugaw, huwag nilagyan ng camera. Hindi nakalihim. Yung act mo ng paggawa na mabuti, oo, it's present, it's there. Pero, gagawa ka na mabuti para makita, lalagyan mo ng camera, i-video nyo, ipi-play nyo sa pagkakatipon, ipi-play nyo sa UNTV, etc., etc., mali, mga kapatid. Kaya, hindi pwede camera. Pagpapakita yan ng paggawa ng mabuti nyo. Diba? Yung paglilimos nyo, hindi nyo inililihim. Ipinapakita nyo. Yan ang layunin. Ngayon, ano sabi ba sa paglilimos? Tuloy po natin sa 2. Kaya nga, pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo. Huwag kang gagawa ng van, ng karaban. Huwag kang mag-iingay. Na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan. Huwag kang maglagay ng mga banderitas dyan. Quiet ka lang, gumawa ka na mabuti. May medical mission ka.
Sabihin mo lang naman sa barangay mo eh. O may sa ganitong meron kami medical mission. O tapos, wala na yung mga teatro-teatro pang gaganong-ganon. Habang naglalakad yung magbibigay ng tulong sa PNP, talaga namang bandi-banderitas pang gano'n, sinasayawan pa habang naglalakad. Wag! Quiet lang. Quiet lang. Di ba tama, no, Brad Badong? Tama. Wag mo pagpaimbabaw na ginagawa naman pagtiwas sa mga sinagoga at sa mga daan upang sila'y mga kapuri sa mga tao. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Kaya naalala ko nga pala, Badong Meron din ako nakikita ngayon, parang nire-repost ng mga kapatid. Yung bang Itbulaga ba yon? Hindi ako updated naman dyan sa Pilipinas. Yung meron yatang pinuntahan sa bahay, yung napuntahan nilang na interview, sinabi, tinutulungan daw ata siya ng MCGI. Dapat nga, hindi kayo matuwa nun eh. Bigyan kayo example, mga kapatid. Meron sa isang utang, o may nagkasakit, mapit sa iyo, tinulungan mo. Di ba sinasabi mo, wag mo na lang sabihin na. Wag mo nang pagsabi. Tama. Gusto mo nga, nililihim mo yun. Real talk lang, mga kapatid. Tinatago mo nga yung gawang mabuti mo eh. Hindi mo nga yung pagsasabi. Hindi ka naman pagkatapos mo tumulong, bigla kang magsasabi, hoy, ako yung nagpakain dyan. Hindi ganun eh. Inililihim yun, mga kapatid. Kaya napakamali ng MCGI Cares na ginagawa po ngayon. Yan ang tunay na kolorum. Yan ang hindi legit. Bakit? Ang legit na paggawa ng mabuti, inililihim. Walang kamera. Masama po yung ginagawa. Bakit ba ibig ng Diyos pagka gumawa tayo ng mabuti? Dapat salihin. Balikan po natin yung trespass, tsaka po natin ituloy. Dapat pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag malaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay. Upang ang iyong paglilimos ay malihim at ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagaling ka. Para meron tayong reward, para legit, para hindi kolorum. Yan, mga kapatid. Kaya palusot lang po yan. Kailangan, hindi naman daw maiiwasan. Hindi talaga maiiwasan. Gumagawa ka ng mabuti eh. Pag nakita ng ibang mga vlogger yan, pupunta sila. I-feature ka nila kasi nagbibigay kayo na Pero never dapat manggagaling sa'yo. Hindi ikaw ang magpapakita. Hindi ikaw ang magbibideo. Ba't puro kahit pa, piniplay lang naman sa mga kapatid. Kahit na, sa lahat yun eh. Di quiet lang. Quiet lang. Bakit mo ipapakita sa mga kapatid? Nakuha nyo, mga kapatid. Meron bang mababasa sa Biblia na, tayo mga kapatid, pwede nating makita. Kung tayo magkakapatid, tutulong tayo, sabihin mo sa akin para alam ko din yung ginawa mo dun. Meron bang ganon? Wala po. Walang ganon. Kaya, masama yan, mga kapatid. Masama po yan. Ngayon, marami po yan pero binibilisan ko lang to kasi ayoko magtagal. Meron pang isang punto, mga kapatid Yun pong, pwede bang mawala ang Diyos sa isang samahan? Kasi, kailan ba yun? Kagabi, kahapon. Pinatutunog na, kahapon nga ba yun? Na, na para bang nawala na ang Diyos sa iglesia. Saan daw? Kinaladkad ko daw po. Oo nga kinaladkad mo raw. Alam nyo, mga kapatid, nahalayan po ako doon. Yung terminong kinaladkad. Kahit paano ang pinag-uusapan kasi yung tunay na Diyos, huwag mong gagamitan ng ganung term. Exactly po. Maano yun, mga kapatid? Pamumusong na po yun. Huwag mong gagamitin yung kinaladkad. Ayan. Magbasa po tayo sa Biblia, mga kapatid. Pwede ba yung Diyos kasama nyo na? Napatunayan nyo. Sabi pa nga, inamin mo nga, dati, may
Wala Diyos. Pero wala naman pong doon, duda kaya nga tayo nagtagal at nanatili dyan eh. correct. Precisely. Ayan. So, sabi ganon. Pwede bang mawala, mga kapatid? Sige, babasa po tayo ng, nakita nyo mga kapatid mga talata natin, tuloy-tuloy. Hindi lundag-lundag. Wala po tayong cherry picking. So, magbabasa po tayo sa ikalawang Kronika, 15:1, patuloy. At ang Espiritu ng Diyos ay sumakay Asarias na anak ni Obed. At siya'y lumabas na sinalubong ni Asa. At sinabi niya sa kanya, dinggin ninyo ako, Asa, at buong Huda at Benjamin. Ang Panginoon ay sumainyo samantalang kayo'y sumasa kanya. Pause po muna natin doon. Gusto ko po makuha niyo yung punto, mga kapatid. Sabi niya, dinggin ninyo ako, Asa, at ang buong Huda at Benjamin. Ang Panginoon ay sumasa inyo samantalang kayo'y sumasa kanya. Napansin niyo yung term na samantalang? Kailan po ba ginagamit yung salitang samantalang? Hindi siya permanent. Yan. So, yun po ang point. Pansamantala. Yan. Ang Panginoon ay sumasa inyo samantalang kayo'y sumasa kanya. At kung inyong hanapin siya, siya'y masusumpungan ninyo. Pwede palang mahanap ang Diyos. Ano ibig sabihin? Hahanapin mo siya. Bakit? Kung inyong hanapin, masusumpungan. Ngunit, eto na mga kapatid. Ngunit, kung pabayaan ninyo siya, kanyang pababayaan kayo. Pwede po bang mawala ang Diyos sa isang samahan? Pwede. Kailan? Pag pinabayaan nyo siya. Pababayaan din kayo. Siyempre, para lang yan kahit nga tao, mga kapatid. Pag ikaw, nineglect ka na, ikaw mismo, hindi mo rin matitiis, iiwan mo na rin. Hindi ka na mahal, hindi mo na rin siya mahal. Diba? Ibig sabihin ba nun, kung kasama nyo na ang Diyos, kahit magsalaula ka na, okay lang? Pwede. Diba yon? Once saved, always saved. Oh. Parang ganyan na yata ang gustong ituro ngayon, tol, sa MCGI. Kaya nga. So, may feeling tayo dati na tayo totoo, pinatutunog niya ngayon, mananatili raw. Hindi. Ang Diyos maalis, mga kapatid. Kailan? Pag pinabayaan niyo siya. Oh. Tuloy po natin. Ngayon nga, ang Israel ay malaon ng walang Diyos na tunay. Nawala ang Diyos sa Israel. At walang tagapagturong saserdote at walang kautusan. Yan mga kapatid. Napansin po ninyo yon? Hindi ko masyadong diniin. Walang Diyos na tunay at walang tagapagturong saserdote. Mawawala rin pala pati yung saserdote. Wala ng teacher. At pag wala ng teacher, wala ng kautusan. Paulit-ulit na lang, puro pag-ibig. Tsaka puro good works. Bakit? Yung good works, walang, simple lang yun. Common sense lang. Bakit? Wala na saserdote. Yan. Kaya nga nagkagulo yan, mga kapatid. Hindi ko na po babasahin, mahaba po yan. Sige, natin. Ngunit sa kanilang kapanglawan, 4, ay nagsipagbalik sila sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, at hinanap nila siya'y nasumpungan nila. Nakuha nyo mga kapatid, nawala, pero nasumpungan ulit nila. Kaya hanapin mo talaga Kaya kami mga lumabas, naghahanap po kami. Wala na kasi sa loob. Kaya naglabasan po kami. Naghahanap kami, katulad ni Asa. Naghanap din po kami ngayon. Ngayon, naghahanap kami. Kaya nga sabi, saan kayo pupunta?
Bakit? Nasusunog na eh. Mali na yan eh. Naggumagawa na ng kapaimbabawan na gawa mabuti. Mananatili pa ba tayo dyan? Sasabihin, ngayon ko lang ito narinig. Lahat naman tayo narinig na natin yan. Niloloko na tayong harap-harapan, mga kapatid. Kaya kami umalis. Naghahanap po kami ngayon. Ngayon, syempre, proseso yan eh. Ngayon pa lang naman kayo nagsalaula ng iglesia eh. O di lalabas kami ngayon. Maghahanap kami ngayon ng Diyos. Hinahanap namin ngayon. Pero isa natitiyak po natin, mga kapatid na mga nag-exit at yung mga nakakaramdam na mga nandiyan pa sa loob na closet, isang natitiyak po natin, nasa puso po natin ang Diyos, mga kapatid. Amen po dyan, Brad CJ. Kung makakita man kami ng isa ulit na grupo, hindi po namin alam. O magkakaroon pa ba ng ganon, hindi po namin alam. Isa lang ang alam po namin, mali na po yung MCGI Cares. Kaya ako nilalagyan na yun. Yung MCGI kasi dati, GI yun dati. Mayroon iba sa atin naniniwala yun ng totoo. Meron hindi. Pero regardless, ang topic po natin ngayon, yung MCGI Cares, mali na talaga yan. Kung mali man yung MCGI noon, mas mali naman ang MCGI Cares ngayon. That is my mga kapatid. Ayan. Kaya, tuloy po natin. At ng mga panahon yaon ay walang kapayapaan sa kanya na lumabas o sa kanya na pumasok, kundi malaking ligalig ang nangasa lahat ng mga nananahan sa mga lupain. At sila'y nangagpangkat-pangkat, bansa laban sa bansa at bayan laban sa bayan, sapagkat niligalig sila ng Diyos ng buong kapighatian. Mahaba pa yan, mga kapatid. Pero ang punto ko lang, mga kapatid, nagkagulo po sila. Just like kung anong nangyayari po sa atin ngayon. Nagkakagulo. Meron ng iba't ibang maliliit na mga grupo. Hindi po kami nagtatayo ng grupo, mga kapatid. Natatawa lang ako, may nakita ko sa Reddit eh. May parang grupo raw ni Yuli. Grupo ni ganito. Tapos tayo nandun. Sabi ko, grabe ma-imagination nito mga to ah. Hindi po kami ng grupo, mga kapatid. Gusto namin magsabi po ng totoo. Alang-alang po sa mga kapatid. Mas sa kalooban, meron kang alam, hindi mo sinasabi. Exactly. Yan ang mas hindi mo po kung mabuti kang tao, hindi mo matitiis yun. Lalo na malasakit ka sa kapwa, may malasakit ka sa mga tinuring mong kapatid. Hindi lang kapatid sa espiritu eh. Marami po dyan tinuring ko kapatid sa laman, kahit ikaw king. Sabi ko nga sa iyo, wala tayong pinagsamahang hindi maganda. Kaya bakit tayo mag-aaway? Tinuturing kitang kapatid kahit sa laman. Pero, yan ang pero. Ganyan ang nangyayari po sa atin ngayon. Sana hindi tayo nagkakaganito, pero wala. Nagkakagulo po tayo ngayon. Parehas na parehas. Yan, mga kapatid. Kaya, MCGI Cares po ngayon, wala nang saserdote. Walang tagapagturo. Kaya nga, sabi niya, di ba, naalala nyo, huwag nyo akong hanapan nang wala ako. Parang gano'n. Opo. Yun. Parang gano'n. Non-verbatim, pero alam natin gano'n yung diwa. And hindi niya kiniklaim na parang siya rin si Brad Eli. Parang gano'n. Kaya nga sabi, di ba, awa talaga ako kay chairman eh. Mga 3 o 2 atang pagkakatipon yun eh. Pinahiya siya eh. Ako na talagang masakit sa akin yun kasi isa sa malapit na KNP po sa akin si Brad Roland. Nasaktan ako dun. Kasi nagsasalita lang naman siya ng pananampalataya niya. Which is true. Hintayin niyo. Sabi. Hindi para ipahiya siya eh. Kundi meron siyang pag-asa. Imagine mo, masabi mo yun. Ibig sabihin, talagang hintayin nyo lang. Ganon. Hindi para pero iba ang naging dating sa kanya. Na dating parang napapahiya siya. Kaya ilang beses pinahiya si chairman eh. Nakakasama ng loob lang, mga kapatid. Which is dapat parang, umbaga, para bang sa una mong pakinig, parang, it sounds noble. O hindi, I will not claim na ako'y ganito, which I am not. Pero hindi.
Bakit? Mangangaral dapat ikaw eh. Yung pwestong kinukuha mo ngayon, ginagampanan mo, dapat maalam ka sa Biblia. Dapat nangangaral ka. At dapat ikaw ang unang-una makikitaan ng kaamuan, wala yung gaganong-ganon, wala yung parang puro, at diretso ka dapat. Pangalanan mo kami. Pangalanan mo si Badong. Tapos. Nang matapos na lahat. Bakit puro parinig? O kung ano man di? Sabi ko nga King, sabi ko nga sa iyo, nasa akin, hindi ako nagbago ng Facebook, isa lang ang account ko. Ang number ko yung pa rin. Kahit sa Pilipinas, dala ko dito. Naka-roaming yun. Parehas yan, alam ng mga KNP. Alam ninyong lahat. Hindi ako nagbabago ng number. Yan. Kahit nga hindi na ako dumadalo eh. May mga nagtamatawag pa rin sa akin, nagme-message, nagpapaalam. Kasi nga matagal akong nasa Foreign Affairs Ministry. Mga nagpapaalam mag-abroad. Ini-entertain ko pa rin sila. Tinuturuan ko pa rin. Pinapasa ko lang dun sa himod-puwet din namang gagawa na nandyan ngayon sa PAM. Binibigay ko lang. Ito, kontakin nyo po. Ayan. Kaya para ipablock niya ako o paiwasan niyo ako sa mga kapatid. Nonsense. Hindi naman ako naninira eh. Wala namang, pag may kumausap sa akin, bigla, hoy, alam mo ba? Wala akong ganoon. Meron akong dinediretso pag nagtanong sa akin. Brad, may napansin po ako. Ayan. Tsaka kita didiretsahin. Pero yung mga wala, bakit? Ayokong manggulo ng kapatid. Ayokong manggulo ng, katulad ng isang kapatid na kausap ko. Sabi niya, Brad, kasi nga ako ang kumakay sa kanya. Brad, ano po itong video nyo? Hindi ko po ma-digest. Sabi niya. Kayo po ang tinikilala ko na nakaakay po sa akin, parang ganun. Kaya naging inspirasyon ko, kaya ako pumasok sa MCGI. Di tsaka ako sa kanya, Kaya ako sa kanya in-open, sinabi ko na sa kanya. Bakit daw hindi ko sa kanya sinabi noon? At bakit hindi ko siya kinausap o ano? Sabi ko, gusto ko po kayong kausapin, pero ayoko. Kasi ayoko manggulo ng pananampalataya ng iba. Kung dito po kayo, okay lang po sa akin yun. May kalayaan po tayong lahat. Ayoko mang-impluwensya pagdating sa pananampalataya. Ayoko mang-impluwensya. Ayun. Ewan ko kung nag-exit na rin yata yun, tol. Ano yun makatwiran din yung kapatid na yun. Isang pamilya po sila, nasa abroad din. Ayan. Kaya, dapat po ganun dapat talaga hanapin natin sa kanya yung qualification ng pagiging mangangaral. Kaya kung gusto po ninyo topic natin yan sa susunod, pwede nating i-topic yan. Ano ba yung mga dapat nating makita sa mangangaral? Dahil mahaba-haba po yan, mga kapatid. Pero yun ang dapat. Simple, basic principle lang. Kumpanya, namatay yung presidente o nag-step down na. Sino pwedeng pumalit doon? Ano yung karpintero? Pwede siguro yung karpintero, mag-rank up ka. Kahit hindi ka engineer, kasi alam ko naman yun, mga kapatid. Meron naman ako nakakasama, hindi naman din siya nag-engineering. Pero nasa pwesto na siya, parang engineer na rin. Bakit? Siyempre, dahil sa husay. Pero, nandiyan ka lang naman sa gilid-gilid. Tapos, hindi ka man lang nakadestino ng lokal. Pagkaaralan namin mga manggagawa natin, tol, laging late. Pupungas-pungas pa pag pupunta sa aralan natin. Minsan pupunta yung Ikatlo Romano na Naalala mo yung mga ganong instansya ng aralan natin. Hindi ka talaga gagaling. At hindi ka huhuti. Yung yung isang leader na sa Diyos, ang inaasahan dyan, meron po siyang concern. Meron siyang malasakit sa mga kapatid. Ngayon, sasabihin mo, yung bang abuloy mo, nakapagpatayo man lang ng ng poste ng La Verdad. Tapos, anong gusto nyo? Ayaw nyo sa iglesia? Di go ahead, make my day. Goodbye. Hindi salita ng mangangaral yan Hindi salita ng mangangaral Una, hindi inspiring. Alam nyo mga kapatid, when you are a leader, dapat inspirational ka lagi. Hindi ikaw yung para naghahanap ng kakampi.
No. Dapat, nag-step up ka bilang leader, dapat responsible ka. Dapat hindi ka parang war freak. Maamo ka. Dapat mapagpayapa ka. Yan. Ganyan na nangyayari ngayon. Brad J, yung pong mga matatandang manggagawa, nung pong pagkamatay ni Brother Eli, ang sabi nila, uy, nagbago na si Kuya. Kasi alam po talaga nila na magagalitin at mainitin ang ulo. Correct. Ako po, hindi ko lang masabi sa kanila, ngayon lang yan. Tama. Precisely, Tol. Ako rin ganun. Kasi syempre meron pa tayo dating fanaticism eh. Meron pa tayong hype ni Brad Eli noon na magaling yan si Daniel, ganito, ganyan. Kaya talagang nung unang taon, hopeful pa ako o siguro a few months. At para medyo okay pa siya noon eh. Totoo, wala namang hindi ako nang pa-plastic, hindi ako nang bubola. Parang totoo siya noon. Kaso nung tumatagal na, yun na, lumalabas na, wala na yung karunungan. Ulit-ulit lang. Tapos, yan na nga, imbis sana na hinarap niya yung mga issue kaagad, sana hindi tayo nagkaganito. Yan kasi mga kapatid, baka sabihin nyo, ano lang to sabi-sabi lang. Ito, basahin po natin mga kapatid. Bakit tayo umabot sa ganito? Santiago 3:12, patuloy. Maaari baga mga kapatid ko, na ang puno ng igos ay magbunga ng aseitunas o ng mga igos ng puno ng ubas. Hindi rin naman babalungan ng matamis ang maalat na tubig. Nakuha nyo mga kapatid, no? Hindi ko na-explain yan. Sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Yung bang mangga pwede magbunga ng santol? Hindi. Yung bang maalat na dagat pwede bang tumamis yun? Hindi tatamis yun. Ganon din yung kinikilala ngayon dyan. Hindi siya makapagbunga. Bakit? Kahit sa pamumuhay mga kapatid, yun nga ang nire-reveal po sa atin ni Brad Badong. Pinakikita niya yung buhay again. Hindi po siya naninira, mga kapatid. Ini-expose po niya yung tinatago nilang baho na habang tayo, nagpipilit tayong pumunta sa lokal, umupo sa masakit na monoblock chair sa loob ng 8 oras, habang yung kanyang pamilya, mga nakaupo lang, nakahiga pa. At di natin alam kung natutulog pa yun. Natutulog po. Yun na nga nagpapaka medyo mellow lang ako tol pero tinapak mo Ayan, pero totoo yon kasi si Brad Badong mga kapatid, nasaksihan po kasi niya talaga. Kaya lang niya hinahayag. Ayan. Kaya hindi po magbubunga mga kapatid. Brad CJ, kaya lang po ako napilitang hihayag po ito. Di po ba inuulit-ulit ko sa mga previous video ko na wala naman akong intention talagang hihayag. Ang katunayan nga, may pangako akong pinangahawakan sa Diyos na dadalhin ko hanggang sa hukay, sa libingan, lahat ng mga alam ko. Kaya lang, biruin mo, nananahimik ako dito. Sasabihin mo na ipapa-block mo ko, ipapa-character assassinate mo ko, sasabihin mo, lumalaban ako sa aral at sa mga ngaral. Tapos, ang ikakalat nila, nag-ahanap ng damay sa kalagim-lagim na sasapitin. Sabi ko, sa loob-loob ko, teka lang, kumpara naman sa inyo, parang napakabalintuna. Kumpara naman sa inyo, hindi naman ako nagmamalinis. Dumadalo ako, nakikinig ako. Nagpipilit ako. Hindi ko nilalagyan ng pampatulog yung para makapangmolestya. Makapang-rape. Ayan. Diyan yan nagsimula, mga kapatid. So nakita nyo na. And the rest is history. Kaya tayo umabot na po sa ganito. Mas maganda nga sa English, mga kapatid. King James Version. Santiago 3:13. Who is a wise man and endued with knowledge among you? Yung
merong karunungan, let him show out of a good conversation his works with meekness of wisdom. Ulitin ko mga kapatid, let him show out of a good conversation. Kaya napakahalaga ng debate, napakahalaga ng pag-uusap, na yan ang nawala ngayon, yung consultation. Meron naman, Brad, may consultation sa mga KNP. Closed door, tapos. Brad CJ, maano ko lang po kasi meron po akong punto na nakuha doon sa sinabi nyo na mahalaga na sinasabi nyo nawala. Hindi po yung debate and consultation per se ang nawala, Brad CJ. Yung conversation ang nawala. Tingnan nyo lang po yung nangyari kay Brad Roland. Walang conversation na tinatanong niya itong si Brad Roland. Nung nagsalita, sumagot si Brad Roland, out of his faith, binara ka agad at ipinaya ni Daniel Rason. So walang nagiging conversation. Ginagawa po niya robot yung mga kapatid at yung mga KNP niya. Kung gusto niya, kung ano yung gusto niya, yun yung marinig niya. There is no conversation na nangyayari. Correct. Precisely, mga kapatid. Kaya nga, tignan nyo mga kapatid, kung sana, nung basta Efren Baking sinuspindi mo lang ako basta. Kung sana, nagdesisyon ka, hindi lang isang beses mo ako sinuspindi dito sa lugar na to, na napaka-unjust at hindi man lang kita nakausap. Kung sana, kilala mo naman ako personal, sana kinausap mo ako, inalam mo yung side ko. Kaya nga sabi nga ni King, nagkausap tayo kanina lang, di ba, King? Bakit ba yan lang ang mga kinakausap mo? Wala naman nakikipag-usap sa akin. I was fed up, Efren Baking. Kung sana pinili mo ang path na mabuti, na hindi mo sinang-ayunan yung isa kong kasama dito na binubusog ka, dahil ako wala kang pakinabang sa akin, kaya kung anong sumbong niya, ganun kaagad ako. Sumbong ulit siya, ganun ulit ako. Brad CJ, dapat sasabihin ko kasi kaya hindi kanya pinapakinggan ni Efren Baking dahil hindi ka nagpapadulas. Yun na nga. Exactly. Brad CJ, itong si Leonard Legaspi. Papangalanan ko na siya, Leonard Legaspi. Malakas siyang magpadulas dun sa magulang ni Daniel Rason. Katunayan, during the pandemic, 2023 or 2022, kakain kami. Yung family, yung royal family, kakain kami sa Salud. Binulungan ni Brad Don Kapulong si Brad Julian, yung katiwala sa Salud. Wag na wag mong tatanggapan ng pera itong si Leonard. Bago yan to lang. Ayaw niya kasing pakainin si Brad Daniel ng pera galing sa isang masamang tao. Yan. Kilala niya kasi. Kilala niya. Kaya sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, hindi po lahat ng royal family naniniwala sa sinasabi ni Daniel Rason. If you will listen with sound mind doon sa sinabi ko po na yon, magkakaroon po kayo ng malalim na kaisipan. Malalim na pagkaunawa. Ilang beses niya tapos nung magbabayad na, sabi ni Brad Julian, Brad Don, binayaran na po. Galit na galit si Brad Don noon kay Brad Julian. Ang sabi niya, hindi ba sinabi ko sa iyo, wag na wag mong tatanggapan ng ano. Ayan. Kaya mga kapatid, yan, naninira ba kami? Nagsasabi lang po kami ng totoo with evidence. Ako nga, hindi ko nga pinangalanan, sinabi na ni Brad JR, which is, it's fine with me. Ako, hindi ko masabi, kasi marunong po akong tumanaw ng utang na loob. Ayan. Sasabihin na naman ng mga iba, siya po ang tumulong sa akin para makapunta ako dito. Kaya nga wala kayo naririnig galing sa akin. Marunong akong tumanaw ng utang na loob. At sinikap ko yon sa matagal na panahon. Talagang tumanaw ako ng utang na loob kasi hindi ako masamang tao. Ayoko maging masamang
masamang tao. Kaya yan, hayagan sinasabi ko, may utang na loob ako kay Leonard Legaspi. Ayan. Kaya lang, Tapos na. Yung mga opo, naninirahan. hanggang saan po ba yung extent ng pagtanaw ng utang na loob? Yon. Alam nyo, mga kapatid, yan ang isang masama eh. Hindi ko mo, may utang na loob na sa ikaw sa isang tao, kahit anong gawin na lang sa'yo, okay pa rin. Hindi. May limitasyon din yon. Still, may utang na loob ako. Pero masama ginagawa mo, masama yung ginagawa mo. Hindi magbabago yon. Yan. Kung ano man yon, syempre hindi ko na iahayag yon. Opo. Yan. Actually, pero maraming mga manggagawa at mga kapatid na makakapagpatunay na masamang tao si Leonard Legaspi. Tanungin nila si Brad Albert Reyes at saka si Sis Jennifer Reyes. Mag-asawang manggagawa na napunta sa Guam, na napauwi dahil nagkaroon ng issue. Yes. Pinag-initan sila ni Leonard Legaspi. Correct. Sino pa? Si Brad Edison Rivera at si Sis Franz Rivera. Galing din dito. Opo, ngayon pinasama nila, kinaracter assassinate nila. Correct. Exactly. Maraming history dito, mga kapatid, na naapi niyang tao na yan. Yan. Kaya hindi kami naninira. Those are facts. Kaya lang namin sinasabi. Ako, awang-awa ako kila ano. Kaya masama lang kasi yung ginawa ni Albert kay kay Brad Mike Pero naawa ako sa inyo, Brad Albert. Yung ginawa sa inyo rito. Nagbubushkat dito yan, tol. Para lang sila magkaroon pa ng pera. Imaginin mo, ang hirap mag-bushkat, mga kapatid. Tirik ang araw. Tapos pag magbubushkat ka, lumilipad lahat. Pati taing tinamaan mo, lilipad sa iyo yun. Nakabalot sila. Ganun ang ano nila dito kasi hindi rin nila makayanan yung ugali niyan nung kasama ko dito. Kaya nagtiis sila, nagbushkat sila, nangungontrata sila dito para lang magkaroon sila ng kita. Para lang pag-uwi nila, meron naman silang maiuuwi. Ganyang kalupit. Yung pinoprotektahan ni Efren Baking. Bakit? Ginawa pa ng DS Bakit? Siyempre, busog. Kinabang. Yun. Sana, kung ganun lang. Tapos sana, meron pang isang manggagawa na 2 dekada mahigit ng manggagawa. Dahil lang sa isang maliit lang na reason, hindi siya nakaganap nung dapat niyang gampanan. Which is, hindi naman talaga totaling pinabayaan. Abay, sinuspindi. Grabe naman kayo. Nagsuspindi yung KMP na hindi naman din kinausap yon. Grabe. Yan ang mga nangyayari ngayon. At alam ko kayo pong mga nanonood, mga kapatid. Meron din kayong alam na mga ganyang istorya sa inyong mga lokal. Laging may ganyan. Napakapangit na. Kung sana, pinili lang sana na harapin yung issue ng Area 52. Diretsahin nyo na. Yung mga pinupukol sa inyo, pinakitang picture, nasa likuran ng picture ni Brad Rodel, may case ng beer. I-discuss yun. Pakita nyo sa screen. Ito yung picture. AI lang pala yan. Ito yung original. Pakita mo yung original para mo sabihin AI yun. Dito po. Kumuha ka ng mga saksi. Bakit wala kayong mga saksi? Naalala nyo dahil ganyan? Mga saksi? Opo. Actually, Brad CJ, aamin at aamin din pala. Biruin mo. Sasabihin mo, paninindiganan at pagmamatigasin mo na artificial intelligence lang. Kamukat-mukat mo, few days back, sinabi po, events place. Oo. Alam niyo, mga kapatid, kahit naman walang pinag-aralan, maiintindihan mo na nagsisinungaling ang isang kausap mo pag paiba-iba ng statement. Exactly po. Hindi kailangan ng abogado dyan, mga kapatid. Common sense lang yan. Pakiramdam lang yan. Una, sinabi sa iyo ang presyo niya 10 piso. Nang pagbalik mo hindi 15 yan Niloloko ka. 'Di ba? Ganun lang din yan. Sinabi nung una,
AI. Sumunod ako, napakaraming version. Kausapin, i-brought up nyo yan, pag-usapan, tapos. Dapat sana ganun ang ginawa nyo. Yung issue nung sa AJ na may panabong, o edi sana, diniretsa mo, pinag-usapan. Bakit yung kay Sid, Kapulong, nanood ng Eras Tour ni Taylor Swift, napakamahal nung bagamat sabi nga ni Badong, mahal niya kasi yung bata happy siya. Siyempre, pangarap ng isang bata yun, ng isang fan yun Pero the fact na nasa royal family ka di dapat hindi mo ginawa yun. Kasi nagpupush tayo na mga kapatid, tinuturo natin sa mga kapatid, ini-encourage natin tumulong, ibigay ang pwede pong may maisingit lang kasi totoo lang Brad CJ, ito pong mag-asawang Kapulong, si Brad Don at saka si Sis Lisel Kapulong, nakasama po nila ako, nagbabalot pa lang po kami ng paminta, bawang, at inilalako po namin sa mga tindahan. Rolling store po ang tawag po doon. Tapos ang bayad po consignment sa mga sari-sari store. So nakasama ko po sila, mahirap pa lang po talaga sila, literal na mahirap. Tapos namimili kami sa Divisoria, namimili kami sa Baclaran ng kung anong po pwedeng maitinda tuwing araw ng pasalamat. So nakita ko po yung pong pagpapagal po nila at pagsisikap na meron po silang maitulong kay Brother Eli. Nakita ko tsaka pagka po pasalamat ng kapatiran po noon, ganyan po kakapal mag-abuloy. Si Mariel pa lang po ang anak po noon. Si Yeye. Ngayon po may anak na rin po yon. Ganyan kakapal po ang abuloy po noon at dalawang kulay lang yon. Kulay ng 1,000 at kulay lang ng 500. Puro malulutong po yon. So ano pong ibig ko pong ipunto? Ang ibig ko pong ipunto, mga kapatid Brad CJ, nakaramdam ako na naapi sila nung namatay si Brother Eli. Bakit po? Ito pong si Arlene Rason. Biruin mo, kamukat-mukat mo dun sa KDR Group of Company na nakarehistro sa SEC. 80% ng share of stock nakapangalan kay Arlene Rason. Samantalang ni piso wala po siyang ambag doon sa pinagbili noong lupa sa Orani. Wala po siyang ambag. Ang may ambag dyan, tol, mga kapatid. Pinagtulungan natin yan Exactly. Mga kapatid, yung KD Rock, pinagtulong-tulungan po natin yan. Lalo na tayo mga nasa abroad. Milyon-milyon ang nalikom po natin para dyan. Dapat sana, lupa po natin yan. Ngayon, ginawang negosyo na nila na hindi naman nakikinabang tayo. Yan ang masaklap po dyan, mga kapatid. Kaya, iyon, wala akong against po doon sa nanood siya actually. Kaya ako po binabanggit, siyempre unbecoming Exactly. Pumunta ka sa mata naman ng mga kapatid. Pag nalaman nila, oo nga, masakit talaga yon. Nag-loan ako ng milyon. Pag kinonvert mo sa peso, tinulong ko sa gawain. Tapos wala namang tumulong sa aking mga kapatid para magbayad. Una, usapan, pagtutulungan ng lokal. Bandang huli, ako na lang. Tapos biglang makikita ko, yung pamangkin ng kinikilala ko, Sugo, nanood ng Eras Tour. Masakit yun. Aminin naman natin hindi. Kahit masabihin yung karapatan niya yun, pagka-inggit, pikit. Hindi ganun. Intindi mga kapatid. May damdamin din, hindi robot ang mga kapatid. Pag nakakita ng ganun, masakit yun. Masakit po yun, mga kamanggagawa. Gumising kayo. Masakit yun. Totoo yun Hindi yun chismis. Huwag kayong magtago huwag na kayong makinig sa mga chismis. Magpakatotoo lang tayo, hindi namin ilalabas ang mukha namin dito. Kung magchichismis lang kami. Exactly po. Dahil mas relax ang buhay namin nang wala namang ganito. Nagmamalasakit lang po kami sa mga kapatid na naloloko at mga kapatid na nasasaktan ng kalooban, lalo na mga kapatid, yung mga pinagwawasak ng mga pamilya. Yan pong ginagawa niyong pambablock, sa demonyo po yan mga kapatid. Bakit mo ibablock ang tao? Pumuputol kayo ng mga koneksyon.
Imbis na pagpapalaganap to mga kapatid, bigyan ko kayo para meron po kayong bird's eye view ng nangyayari. Ang layunin natin, panahon ni Bradley, no? Panahon ng lolo ko, Bradley, papalaki, which is true. Lumalaganap tayo na lumalaganap. Naramdaman natin yon, naging saksi tayo doon. Ngayon, imbis na papalawak, papaliit, lumiliit ang mundo nyo dyan. Unti-unti, sinasara nyo yung bintana at pinto nyo. Ibablock nyo na kami, pabablock nyo kung sino, lumiliit mundo nyo. Pumapasok kayo doon sa aparador ng leader nyo. Hanggang hindi nyo namamalayan, napakaliit na lang na aparador, nagsisiksikan kayo sa loob. Nakuha nyo. Buksan nyo. Huwag kayo man-block. Ako wala pa rin akong binablock. Naintindihan ko yung pambablock ni Badong kay King. Makulit talagang i-block mo na lang para hindi mangulit. Pero hindi ang intention niya para i-block talaga si King at inano na niya, dinisregard. No. Makulit at kasi. Pinapakita po natin siya Oo. Tol, pinaakyat nga kita. Sabi ko nga sa iyo, wala tayong pinagsamahang hindi maganda. Kung meron mang naapi ka o kung ano man yan, hindi ako yun. Kaya hindi kasi sa akin. Personal. Hindi. Kaya nga tol pa rin tawag ko sa iyo . Pinapaakyat na nga kita para pag-usapan natin. Yun lang. Nagpapakatotoo lang po ako, mga kapatid. Kaya iyan po ang nangyayari sa atin ngayon dyan. Paliit ng paliit ang mundo nyo dyan. Kaya nyo, lumabas na po kasi kami. Naghahanap po kami ngayon ng Diyos. Ang Diyos kasi, hinahanap po yan. Sad to say, wala po dyan sa loob ng MCGI Cares na ngayon ang Diyos. Kung nandyan man dati, ngayon wala na. Ayan. Tsaka napaka illogical nung sinasabi nila na nasaan ang Diyos kung wala na ang Diyos dito sa MCGI? Sabi ng Diyos, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko. Nasaan ang Diyos? Nasa loob ba o nasa labas? Nasa labas, kaya nga pinapalabas niya yung bayan niya . Alam mo, wala nga ako maikatas . Pinapanood ko. Sabi niya, wala na pala ang Diyos. Ikaw ang sugo. Di dapat in-explain mo kung nasan. Iniwan mo Tapos ang ginawa mo, pinakaladgad mo. Ay nako, dapat nagturo ka. In-explain mo kung paano nag-i-stay ang Diyos sa iglesia. Mas maganda ang teksto, mas may laman. Hindi mas masarap pakinggan, hindi puro rant kay Badong. Yan mga kapatid. Ang gusto po nila, Brad CJ, biruin mo, Brad Badong, nagulo mo ang buong iglesia sa buong mundo. Sabi ko, hindi ako ang nanggulo niyan. There is a divine intervention regarding dyan. Kasi correct. Sino ba naman ako para anuhin ko yan? Parang kung papaanong ipinahiya ng Diyos yung mga Pilisteo sa pamamagitan ng batang David. Ganun lang din ang ginagawa niya. Sino ba naman ako? Tapos paparatangan nila ako na magtatayo ako ng iglesia. Kaya nga ang dami pong nagkaano sa akin, nagme-message sa akin, Badong, kahit po panalangin lang po. Sabi ko, hindi ko po kayang gawin po yan. Unang-una, pwede naman po kayong manalangin, kayo lang po. Sabi po ng Biblia, where 2 or 3 gathered in my name, I am in the midst of them. Hindi nyo po kailangan ng isang Badong para mag-lead ng prayer. Correct. Tama. Kaya nga, katulad po niyan, ako, yang si King. In a way, Tol, I appreciate you. Kasi nagme-message pa rin po siya sa akin. Nagustuhan ko nga yung mga sinasabi mo, itong huli nating usapan a while ago. Kasi nararamdaman ko may concern ka. Buti ka. May concern. Buti ka pa. Pero hindi tayo mag-aaway, Tol. Alam niyo mga kapatid, napakasarap ng open-minded. Magbukas po. Huwag niyong saran.
Huwag niyong i-confine na pagka nakakita ka na ng tama, manatili ka na doon. Mananatili ka nga sa tama. Paano ka mananatili sa tama kung magbubububuhan ka? Mina-mindset lang tayo na yung tama, yung physical na samahan. Hindi. Hindi po. Ang pananalig tama, yung nasa Biblia. Oh. Dati, talaga ng mga proud na proud tayo kay Brad Eli noon. Kasi sabi na doon sa mga hindi naniniwala kay Brad Eli, nagsasalita lang ako nung life events. Kailangan paliwanagan mo itong mga to eh. Life events. So dati yon. Paniwalang tayo, proud na proud tayo noon. Ngayon, ano ka-proud nyo ngayon? Ano lang ang pinaka-proud natin? Wala ka naman ikaka-proud. Una, hindi naman siya nagpapakilalang mangangaral. Maglabas kayo ng isang ebidensya na ang pakilala niya ay overall servant of the Members Church of God International sa labas. Wala. Pag sa labas, kaharap, CEO siya. Nakuha niyo, napansin niyo ba yun, mga kapatid? Sa atin lang siya mangangaral. Dapat mangangaral siya sa lahat. Hanggang sa labas. At saka utos yun sa mga ngaral, Brad CJ, yung nakasulat sa Pedro, dapat maging handa sa pagsagot. Correct. Correct. Isang duty po kasi ng mga ngaral, yung sumagot ng mga katanungan, spiritual na mga problema, suliranin ng mga kapatid, as well as yung mga hindi nananampalataya. Ganun nga ang ginagawa ng mga ngaral. Kaya nga nakakaakay. Dahil lang inaakay niya, hindi lang naman yung nasa loob. Umaakay din yung mga galing sa labas, yung mga tupang nasa labas pa ng kulungan. Paano ka makaakay? Ang piniplay mo lang video na hindi naman ikaw. Hindi ganun, mga kapatid. Kaya pagpasok sa loob, aminin nyo lang. Oo nga, parang naiba na nga. Parang yung napapakinggan naming doktrina, ang ganda-ganda eh. Nung naalib na kami, nakikinig na kami, parang iba po. Downgrade po. Downgrade po ang tawag po nila. Ang dami nag-message sa akin, Brad CJ, tapos tumawag pa. Brad Badong, akay po kami ni Brad Eli. So I was expecting na mga 20 years, 30 years na sila. Akay kasi ang sabi eh. Akay po kami ni Brad Eli. Nung nag-video call kami, ilang taon na po kayo sa iglesia? 5 years po. Hindi ako nag-react para hindi magdamdam yung kapatid. Pinaliwanag niya, kaya ko po sinabing akay po kami ni Brad Eli. Kasi sa totoo naman po talaga si Brad Eli pong umakay sa amin. Siya po yung napapanood namin sa TV. Tapos yung doktrina, si Brad Eli po yung nagdoktrina sa amin. Nung pong nabautismuhan na kami, wala na pong sustansya yung napapakinggan namin. Tapos biruin mo, lagi po siyang merong imaginary na kaaway. Hindi pa po kayo lumalabas, meron na po siyang imaginary na kaaway. Pati po kami, nababahagi na noong negative spirit niya. Tama. Correct. Tsaka ito pa, Tol. Ngayon lang pumasok lang sumagi lang sa akin. Hindi po namin ibig wasakin ang samahan. Meron kasing iba parang ganyan ang nagiging. Opo. Hindi namin gusto yan. Ayaw nga namin yan eh. Kaya nga kami nandito. Gusto namin tumino. Ngayon, napakadali lang. O di, sa susunod, pag harap-harap na. Sabi nga sa akin ni King wala bang kumakausap sa inyo? Wala eh. Try nyo akong kausapin, nakikipag-usap ako. Wala eh. Merong iba, merong isa. Hinatulan na ako eh. Nakakausapin. TP. Wala akong believe. Hinatulan mo na ako eh. Ba't pa kita kakausapin? Buti pa yung ibang mga DS, mga manggagawa na nangumusta. Kaso nung sinasabi ko na yung totoo, dahil nga diretso ako, mga kapatid, di ako plastic, nanahimik na. Hinihintay ko sana mag-push forward pa yung usapan, quiet na. So, naintindihan ko na, ayaw niyang pag-usapan namin. Yan. Pero mga KNP, wala. Zero. None. Wala. Actually, Brad J, inamin din po ni Daniel Rason yung nangyari kahapon sa pasalamat nila. Kinausap nga yan ni Brad Josel eh. Sabi,
sinabi po niya. Kinausap nga yun ni Brad Josel. So ako, nung sinabi ni Brad Josel sa akin, ni-report niya sa akin, dumadalo na po uli, kumampante na ako. So ibig sabihin, inaamin niya na talagang may nangyari. At inaamin niya na hindi niya talaga ako kinausap. Kung hindi pa ako nag-message sa kanya na sinabi ko sa kanya at saka sa pamilya ni Brad Josel na ayoko nang dumalo, that was November 21, 2023. 2 araw pong tad-tad ng call at text ang phone ko. Meron po akong ano niyan, meron po akong chat history niyan, and call history. Ang sabi po nila, dumalo ka, etc. etc. Sabi ko, ayoko nang dumalo kasi paano ako dadalo kung walang hustisya dyan? Ang sabi po nila, nagkakamali ka lang si Brad Daniel. Kilala ko kasi si Brad Daniel, hindi ko lang masabi. Sasabihin ko na po hindi ko lang masabi directly kay Sis Mary Ann Malyari. Yung po yung sinasabi kong kaibigan kong manggagawa na matalik na kaibigan. Kapatid po na bautisador ni Brad Josel Malyari. No po. Tapos noong umuwi sila, nagkuwentuhan kami ni Sis Ranza Malyari, asawa ni Brad Josel Malyari. Ni Sis Mary Ann Malyari. 3 po kami nagkukwentuhan. Di kinmento niya na pinagtulong-tulungan nga po si Brad Josel ng mga KNP. Diniin po siya. Tapos sabi ko kay Sis Mary Ann, di ba naniwala ka na ngayon sa akin? Kung ako, masama akong tao, noong pa, sinabi ko na yung alam ko sa'yo. Sa kanila, sasabihin ko sa'yo. Kaya lang, naghihintay ako ng tamang pagkakataon. Meron kasing proper timing sa lahat ng bagay. Nasa Ecclesiastes yun eh. Paano ko sasabihin yung totoo kung hindi pa siya po pwedeng umiral? Parang ganito. Noong panahon ni Galileo Galilei, na-discover niya na the sun is the center of the solar system. Pero ang prior to Galileo Galilei, ang notion ng tao, ng sangkatauhan, ang mundo, ang sentro ng solar system, hindi lang ng solar system, ng universo. So, kaya po na-excommunicate si Galileo Galilei. In-excommunicate po siya, tiniwalag siya ng Papa sa Roma. Ngayon, sabi ko kay Sis Mary Ann Malyari, naniwala ka na sa akin. 'Di ba? Sabi ko sa iyo, hintayin mo lang kasi hindi ko po pwedeng ihayag sa iyo lahat ng alam ko. 'Di ba? Ngayon nakita mo, kayo mismo, nakita mo mismo. Alam niyo po, Brad CJ, mga kapatid, noong pong umuwi sila, yung pong pamilya ni Brad Josel Malyari sa Pilipinas noong 2023, mga kapatid. First time po nilang umuwi after so many years na pagkakaano po nila sa US. Alam nyo po, sabi ni Sis Ranza, kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, hindi na sana kami umuwi. Bakit po? 3 beses po na pinahiya ni Daniel Rason yung pamilya ni Brad Josel Malyari. Ang tawag nga po, Brad CJ, first wave, second wave, third wave. Sabi ni Sis Ranza, pagka nagkaroon pa ng fourth wave, talagang sasagot na ako. Talaga pong umiiyak po yung buong pamilya nila. Ang sabi ni Daniel Rason, nagpapakilala ka ba na gusto mo bang maging leader? May mga po dyan, may mga saksing mga kapatid dyan. Si Brad Kenneth, yung pong driver ni at saka assistant ni Brad Josel. Nakalimutan ko lang yung apelido ni Brad Kenneth. Sabi niya, kagaya niyan, itong kasama mo, biro mo, nadaanan ko na, hindi man lang ako hindi man lang ako mabati. Siyempre, Brad CJ, nararamdaman mo yung pakiramdam ng kapatid na nahihiya. Sino ba naman tayo para bumati sa kinikilala nating leader? Kaya lang kay Daniel Rason, negative ang po niya. Negative ang pick up niya. Tapos kagaya niyan, si Brad Boy, di ba driver mo yon? Yung po kasing driver ni Daniel Rason ngayon, matagal na driver ni Brad Josel Malyari. Napipigati din po yan. Tanungin nyo. Tanungin mo, Daniel Rason.
si Brad Boy Guico at saka si Brad Nora Guico. Kung hindi totoo ang sinasabi kong napipigati sila sa'yo dahil ang sama-sama ng ugali mo. Sabi nga, nung nagkita-kita kami, nung dinala ko si Mami Let Malyari, mother ni Brad Josel Malyari sa kay Dirac, pinatawag namin si Sis Nora Guico. Ang sabi ni Sis Nora Guico, namimiss ko kayo. Alam mo, Brad CJ, yung salitang namimiss ko kayo, napakalaman nun. Bakit? Bakit mo namimiss yung isang tao? Kasi yung kasama mo ngayon, walang pakialam sa'yo. Totoo po yan. Tapos ang sabi ni Mami Let, itong mga tao na to, hindi ko sila makakalimutan. Kahit sa buong buhay ko, itong mga tao na to, wala naman kaming binibigay na sweldo sa kanila, pero yung paglilingkod na ginawa nila sa amin, hindi matatawaran. Alam niyo po, Brad CJ, nung time na narinig ko po si Mami Let, naiyak ako. Kasi sabi ko, itong si Mami Let, biruin mo, nakasama niya itong mga pero hindi niya makalimutan. Ako, ilang taon lang naman nilang nakasama. Ako, Brad CJ, noong time na yon siguro 19 or 18 years akong kasama nitong royal family. Pero pagka po kasi mga kapatid, Brad CJ, nagkaroon ka ng isang pagkakamali. Tsugi ka. Kaya nga sinasabi ni Brad Eli, biruin mo sa dami-dami ng ginawang pagkabutihan ng kapatid, nagkamali lang. Nakalimutan mo na lahat ng kabutihang ginawa. Kaya Brad CJ, pagka meron po sinasabi si Brother Eli sa mga paksa po niya noon, alam po namin there is something going on within the circle of the royal family. Biruin mo, sasabihin niya, nakita mo yung kapatid na nakaupo, isipin mo kaagad, salamat sa Diyos, nagpapahinga yung kapatid. Hindi mo iisipin, napakatamad, walang ginagawa. Correct. Kung meron kang regard sa kapwa, hindi ganun ang iisipin mo eh. Bibigyan mo ng reason, bakit siya nagpapahinga? Pagod na, di ba? Dapat nga, mas lalo mong bibigyan ng consideration yung alipin. Kasi alipin yun eh. Kasambahay yun. Pagka napagod dyan, syempre magpapahinga. I-consider na lang natin yun. Lalo na kapatid naman sa pananampalataya pa, di ba, Tol? So, lalo na. Yan ang Ngayon, yun nga, hindi po naninira si Brad Badong, mga kapatid. Pinapakita lang po niya sa atin yung mga tunay na mga nangyayari po dyan po sa loob. Alam niyo po, kasi DJ, meron po, ito sasabihin ko na ha, total nagkakagulo-gulo na rin po sa grupo ng MMC. 3 pong MMC ang kumausap sa akin. Yan no. Yan. Talagang nangyayari yung binasa natin kanina, mga kapatid. Nagkakagulo na po sa loob ng iglesia. Ngayon, mga kasamang mga kamanggagawa, nanonood naman kayo. You step up. Huwag nating hayaang ganito. Mahal nyo iglesia, malasakitin natin sa anong paraan. Pagtatakpan natin yung mali, panindigan kayo sa totoo. Meron tayong kabatch, King. Ayan, message ako, iyak na iyak. Nag-usap pa kami. Wala pa siyang napagsasabihan. Talagang nung lumabas lang ako, wala pa siyang nakakausap kahit isang kabatch namin. Sa akin pa lang siya nagsabi. Sukang-suka na siya sa mga nangyayari. Kaipokritohan. Active na active yun. Full-time yun. Dinedicate nun ang buhay niya sa iglesia na masakit kasi nasira ang buhay ng kasama na yun. Yan po mga kapatid, gusto po naming linawin. Hindi po kami naninira. Gusto naming ng kapayapaan at gusto po namin naghahanap kami ngayon ng Diyos. Wala na po dyan sa loob, mga kapatid. So, yung open po natin yung isip natin. Gamitin natin ang isip
kaya tayo binigyan ng isip, hindi para maging mindless, mga kapatid. Huwag kayong maniniwala dyan. Na pag nakakita na ng tama, pumanatag ka na. Yung papanatagan natin, yung natutunan nating tama. Dahil ang tao nagbabago. Ang tao nagbabago. Dahil ang Diyos umaalis siya pagka ang bayan hindi na nagtatapat sa Kanya. Pag ang leader hindi na tunay na leader, hindi na tunay na nagmamalasakit sa kanyang mga tupa. Lalayas ang Diyos, mga kapatid. Kaya yung mga, wag kayong matakot, mga kapatid. Manindigan po kayo. Naiintindihan namin. May mga ibang kapatid talaga hindi makaalis. Kasi nandyan ang kanyang mga mahal sa buhay. Yung tatay, nanay niya, nandyan. Ganyan ang culture kasing itinuro dyan sa loob, mga kapatid. Pero, naniniwala po kami at sumasampalataya. Manghawak lang po tayo sa totoo na alam natin. Huwag kayong gumaya. Kung sila man nagiging judgmental, huwag kayong tutulad sa kanila. Huwag tayong tumulad. Tayo mga manggagawa, yung mga nanonood, huwag kayong magpakasangkapan sa mali. Pag mali, mali. Pag may feeling kayo parang hindi tama, huwag niyo sundin. Huwag niyo sundin. O nag-aalala kayo, full-time kayong worker. Dahil naiintindihan natin yan, tol. Dahil kung hindi ako nagsikap din na magkaroon ng hanap buhay, malamang manggagawang kanin din ako. By the way, mga kapatid, ipapaliwanag ko, galing kasi yan sa Matandang Perez. Tawag kasi niya dati, lolo ko, yung mga manggagawang asa lang sa kapatid, asa lang sa allowance, tawag doon manggagawang kanin. Yan yung mga manggagawa na kaya nagmamanggagawa dahil lang sa pakinabang. Kaya ang tawag namin dyan, mga manggagawang kanin. Ayan. Kayo, ganyan na nangyari, na-realize nyo, eto nga, nakita nyo na, gumawa na kayo ng paraan. Kagaya na. Brad CJ, meron lang po akong maisingit. Ito pong Jane Angeles na kuda ng kuda sa wall niya. Hindi ba totoo, Jane Angeles? Ang sabi ni Sis Ruth, tanungin mo si Sis Ruth, si Ate Ruth Soriano, sabi niya, hindi na makakaulit itong Jane Angeles sa akin. Bakit? Nangutang ka, hindi mo binayaran. Daang-daang libo. Kaya itong si Ate Ruth Soriano, biro mo, may sakit yung tatay niya. Senior citizen pareho yung magulang niya. Tapos 3 yung anak na binubuhay niya. Hindi ka na naawa. Kaya po, ang nangyayari ba si CJ? Yan pa isa Sabi niya, nakita sa post, walang tuloy-tuloy ang papalaganap. Ano ba yung post na yon? Wala raw in-stop. Wala daw in-stop sa mga... Huwag kang manloloko, Sis Jane. Wala na nga. Nawala na nga mga Q&A Ako, isa sa pinagpagalan ng kapatid de Eli, yung Q&A. Nag-exert siya ng effort dyan. Kaya niya gusto i-save lahat, sabi niya, para i-play na lang ang mga katanungan ng mga kapatid at ng sangkatauhan. Bakit ngayon hindi na piniplay yon? Inalis na yon. Pati yung mga position na lahat ng platform, makikita mo yon, wala na ngayon. Pinagpatuloy ba lahat? Hindi. Kaya wag kang mag-i-spread ng alam na alam mo ang bili ng matanda. Bili niya, pagkamatay niya, nakahanda na lahat ng video, i-play nyo. Kasi po, Brad CJ, with all fairness naman po, kasi alam niya na pinag-iinitan din siya ni Daniel Rason. Yun. Why pa Brad Eli, pinag-iinitan na po yan. Kaya nga, Brad CJ, kung maalala mo, binanggit ko nung nakaraang mga video ko, mga kapatid, sabi ko, hindi mo alam, Jane Angeles, pinagtatawanan ka ng royal family. Bakit? Mas matindi ka pa sa leader Doon sa namumuno, biruin mo. Hindi na ba sinasabi na namumuno kung makapag-post ka, wagas? Daig mo pa yung namumuno. At saka tol, in fairness na rin sa susunod mong post, sister, lagay mo yung pangalan namin. Ako nagsabi nung yung pag nasusunog yung bahay, lagay mo yung pangalan ko. Parang, di ba pag may mga nagre-repost na nakalagay, CTO, credit to the owner. Tag mo kami, kung di tayo friend, kung lagay mo lang pangalan ko. Lagay mo rin yung pangalan niya para malinaw.
para yung mga nagbabasa, masusuri nila ngayon. Sino ba tong CJ na to? Sino ba tong Badong na to? Hahanapin niya. Pag nakita niya ngayon, sinungaling nga pala to. Tinapatunayan mo, mali kami. Katulad namin, may pangalan. Di kayo rin ganun. Pag nag-text to dyan sa loob, pangalanan nyo. Para tapos. Ganun lang. Makatotohanan lang tayo, mga kapatid. Wag yung mga... CJ, meron pong... Tayo ang naninira. Sila naninira. Tayo may mga pangalan, may evidence. At saka actually, Brad CJ, kahapon meron na namang binuksan na argument si Daniel Rason. Ang sabi niya, yung katotohanan, merong merong timeline, merong kabuuan yung katotohanan. Kaya pwede tayong magsampa ng cyber libel, sabi niya ganyan, kundi ako nagkakamali. Brad CJ, yun nga yung inihintay ko sampahan mo ako ng kaso. Alam niyo mga kapatid, hindi naman kami lalabas dito ng ganito lang. So nagbibigay lang kami sa inyo ng pinag-aaralan din naman po namin yan, mga kapatid. At alam namin po yon. Kaya nga sinabihan ko nga si King Hindi mo, wala naman akong pinagsasabi tungkol sa'yo. Ikaw parang binalatan mo ko ng buhay wala naman akong kinahihiya Ang tanong, actually, yung mga sinabi. CJ, noong pong binabanatan ako ni King, hindi ko nga siya, indirectly nga siyang binabanggit ko. Meron dyan na naninira sa akin, hari ng sablay. Hari ng sablay nga ang sinasabi ko. Kung araw pinangalanan, tinagalog mo naman yung pangalan niya. Paano ba naman hindi magiging hari ng sablay? Magbabautismo ka. Kanino ka kumuha ng karapatang magbautismo? Kaya nga, yun na nga sinasabi ko sa kanya, tol. Indirectly, pero ito sasabihin ko na, lahat tayo may kasiraan. Pero mas matindi kasiraan mo kaysa sa akin. Kaya quiet ka na lang. Dehado ka, talo ka sa akin. Magbalatan tayo. Baka sa akin, mas marami pa magtatanggol kaysa sa iyo. Baka, ewan ko nga kung may magtanggol sa iyo yan lang. Totohanan lang tayo. Nandiyan ka. Alam ko, kumukuda-kuda ka sa chat natin labas ka ulit dito. May ilang minuto pa. Dahil gabi na dito kaya lang siya makakakyat dahil naka-block po siya sa akin. Binlock ko po siya. Yun lang. Okay lang. Okay. Ganito, King. Pagka sagutin mo video, gumawa ka rin ng live mo. Ako sasampa dyan. Okay. Gawa ka, hamunin mo ako. Ayan. Ako na, inahamon kita, ayaw mo. Ikaw na. Binibigyan na kita ng karapatan. Hamunin mo ako. Ako naman ang pupunta sa iyo. Mag-live tayo na maraming makinabang. Yan po, mga kapatid. At sana, wag lang po tayong tayo pong mga naka-exit. Pakiusap po namin. Ako po, mataas ang regard ko sa mga nag-exit na dahil hindi na nila matik yung paulit-ulit na paksa na hindi naman talaga paksa, paulit-ulit na sabi. Puro sabi lang naman. Brad CJ, sabi nga po ni Sis Nikki kahapon, hindi kasi ako kumakain ng panis. Yan. Exactly. Mga kapatid, marami po sa atin na naglabasan na at yung iba marami closet dahil dyan sa panis na pagkain. Ngayon, ganito, mataas po ang regard ko sa lahat ng mga nakakapune. Matatalino po kayo, mga kapatid. May pinag-aralan o wala. It takes a higher IQ para ma-realize mo yung ganyan Kasi yung medyo mahina, medyo madaling mauto. Kaya mataas po ang respeto ko doon sa mga nag-e-exit. Bukod doon sa mga may problema, yung iba kasi meron talagang problema. Pero a few lang naman sila. And ayoko rin naman sila siraan. Alam ko meron din mga nag-exit na ginawan ng pang-aapi, ginawa ng paninira. Kaya na-brand tuloy sila na parang masasamang tao. Pero kung hindi sana ganun ang naging approach nyo nung nandiyan
nandiyan pa sila sa loob, hindi sana sila naging ganyan. Sana maintindihan nyo yan, mga nandyan sa loob na mga namumuno. Kaya naiintindihan ko rin sila. Ngayon, tayo po, katulad ng sinasabi ko, tayo po mga nag-exit na, magpakita po tayo na mas mabuti po tayo kaysa sa kanila. Hindi tayo judgmental. Huwag nyo silang awayin, mga kapatid. Pakita natin na tayo'y dissenting mga tao. Wala mang dinadaluhan. Sabi kasi, dahil yun ang pinanggagaslight tol di ba? Paglalabas, paano na yung aral na pagdalo? Mga kapatid, mas mabuti na, sabi nga ng lolo ko, maghiwa-hiwalay na lang tayo. Magkanya-kanya na lang tayo. Kesa dadalo pa tayo dyan, mali na. Inuuto na lang kayo dyan, mga kapatid. Kaya, magpakita lang po tayo ng mabuti. Tapos, totohanan lang. Wala pong perfect, mga kapatid. Huwag kayong matakot. Lahat po tayo may kasiraan. Brad, Kami meron din kami. Po ako may singit. Yung po kasi sinabi nyo, ang ganda po nun eh. Ang sinasabi nila, pag lumabas kayo, paano kayo dadalo? Yung panggagaslight nila. Paano kayo dadalo? Saan kayo dadalo? Dadalo ka nga. Ang itinuturo naman, taliwas doon sa dapat mong matutunan. At puot yung tignan mo, sabi nga ni si Sneaky kahapon, mga tanga ba kayo? Sabing ganyan ni si Sneaky. Bulgar po magsalita Sneaky napakatanga ninyo, biruin mo. Di ba sabi ng Biblia, sa labas Diyos ang umahatol. Sa labas pala Diyos ang umahatol. Bakit inahatulan nyo kami ngayon na maiimpyerno kami? Mga tanga ba kayo? Sabi ni si Sneaky. Tama. Tsaka yung sawayin ka nawa, mga kapatid, turuan ko lang kayo. Tama yun Pero ginagamit yun ng maling paraan. Ginagamit yun pag halimbawa nag-uusap kayo tapos parang wala na siya masasabi, sasabihin siya, sawayin ka nawa. Parang minura mo na rin yung tao Correct. Parang, at saka Brad CJ, ginamit yun ni Arkanghel Miguel kay Satanas. Kaya nga. Tapos gagamitin mo yun sa kapatid. Tsaka hindi ginagamit yun kahit sa tao. Mga kapatid alisin nyo na yun. Kasi hindi yun ginagamit ng huwag niyong unahan ang Diyos. Kung sasawayin ng Diyos yung tao, siya na ang sasaway. Huwag niyo nang pangarapin. At saka, dahil Brad CJ, ang turo nga po, huwag kang magagalak pagka ang iyong kaaway ay nabubuwal. Paano mo sasabihan ngayon na sawayin ka nawa? Hindi po yan, hindi binigkas siya ng mga apostol, hindi binigkas siya ng mga binigkas yan, nasulat lang yan isang beses sa Biblia noong naglaban ang Arkanghel Miguel at si Satanas. Maling application po yan, mga kapatid. Ayan, nagpakita lang po kami sa inyo ng isang example. Hindi po kami pro-bes, hindi kami pro-tao. Open-minded po kami. Totoo lang ang sinasabi po namin. Tutulan po ninyo. Ipaksa nila, tol, no? Di magpaksa kayo. Sabi nga po nung kapatid na kausap ko kanina, Brad CJ, alam mo, Brad Badong, nagpapasalamat ako sa'yo dahil sa'yo, nagkakaroon na magagandang paksa ngayon sa pasalamat. Oo nga. Sabi ko nga po, hindi yan paksa, sabi ko, pambe-brainwash yan. At saka pambabakod, sabi kong ganyan. Pero walang paksang nangyayari. Sabi kong ganyan doon sa kapatid. At Brad, meron po kasing mga kumakalat ngayon, di ba? Sabi ni Brad Eli, sufficient na yung mga video na na-record niya para sa kaligtasan ng kaluluwa natin. Wala nga pong nilalabas na video. At wala naman tayong access sa AdPro. Doon sa library ng iglesia ng mga paksa ni Brother Eli. Ngayon po, alam niyo po yung mga kapatid na hindi ko masabi kung kapatid ba sila. Yung mga tao na nag-record, na nakapag-file ng mga recorded video pangangaral ni Brother Eli, ibinebenta po ngayon, Brad CJ. Hindi ba? Kaya nga po ang sinasabi ko, Brad CJ, huwag kayong bibili. Mas reliable ang Biblia. Correct. Kaya iyan pa isang katunayan lang, mga kapatid,
na hindi sinunod. Yung mga probes dyan, hindi sinunod ni Daniel yung bilin na yan, na i-play na lang yung mga video ni Bradelli. Hindi naman natin kailangan mag-ulit-ulit ng mga pag-ibig na lang. I-play lang yung isang paksa. Nako, malamang ko maglulundagan yung mga kapatid. Sa totoo lang, di ba to? Maglulundagan yan. Mag-play ng isang paksa. Kahit anong paksa. Wag na kayo mamili. I-play nyo, tignan nyo kahit ano pa yan. Maglulundagan ng mga kapatid. Baka yung mga ibang nag-exit, baka bumalik. Yan lang. Sundin lang natin yung dapat, mga kapatid. Huwag tayong magtago. Yung mali, mali. Huwag nyo nang pagtakpan. Kahit anong gawin nyo, mali yan. E di itama nyo, paano itama? Pag-amin. Pag hanggat di mo inaamin, hindi yan matatama. Pag pinagtakpan nyo, maghihintay na lang kayo na mawala, hindi yan mawawala. Sabi ko nga po yung itim, pinunturahan mo ng puti, kahit anong gawin mo, lilipas at lilipas, lalabas din niya, itim talaga yan. Hindi yan magiging puti. Huwag niyong pagtakpan. Maging totoo po tayo, mga kapatid. At sa huli, mas makakaasa po tayo ng awa ng Diyos. Wala naman kahit isa po sa atin makakatindig. Ako maliligtas. Wala. Lalo na sa sitwasyon po natin ngayon, magulo. Magulo po. May mga kapatid na talaga napipighati. Kaya nga napipilitan kami ni Brad Badong magsalita sa ganito. Kasi maraming mga kapatid napipighati. Naghahanap po tayo ngayon. So buksan natin ang isip natin, mga kapatid. Wag lang tayong maging masama, maging mabuting mga tao lang po tayo. At ibigin natin yung mga nagpapablock sa atin, wag niyong gantihan ng masama, mga kapatid. Masama po 'yun. Huwag natin silang CJ, yung pong tsahin ko na mission namin. Noong siguro mga second week ng pagsasalita ko sa issue na to, nag-message siya sa akin, ano nang nangyayari sa iglesia, sabi niya yan. Nung una nga po, parang hesitant pa akong sabihin. Sabi ko sa kanya, diniretsa ko na po siya. Actually, hinihintay ko po kayong mag-message. Ako po yung unang mag-message about dito sa mga nangyayari sa iglesia. Sabi kong ganyan. Kasi po, ganit pinaliwanag ko. Alam ko na yan nung sinasabi mong ini-scam ka doon hindi binigay yung commission mo. Alam ko na nahiwatigan ko na kung sino yung hindi nagbigay ng commission. Sabi niya ganyan, wala kasi akong binabanggit kahit sa pamilya ko, Brad CJ, na hindi kapatid. Sabi nga ng chewing ko, kapatid ba yan? Sabi nung tsahin ko, hindi nila kapatid yan. Bakit? Hindi nila gagawin yan dahil bawal yan sa iglesia nila. So alam ng pamilya ko na hindi gagawin ng mga kapatid sa iglesia yung ganyang bagay. So, tinitiis ko yun kasi ayokong masira yung pangalan ng iglesia. So, sa madaling salita, nung pinaliwanag ko sa tsahin ko, tapos sabi ko, kung palagay nyo po, kung mananatili pa po kayo dyan, magiging mabuti pa po kayong tao, okay po yan, sabi kong ganyan. If you still think that staying in that church will still make you a better person, okay lang yan. Ang may papayo ko na lang po sa inyo, kung mababaing bawo na yung tsahin ko, yung pera nyo, i-focus nyo na lang sa family nyo. Sabi kong ganyan, kung gusto nyo tumulong, minimal na lang, wag na yung buhos. Sabi ko po tsahin ko. Sabi niya, oo, makikinig pa ako kasi maganda naman yung tinuturo. Okay lang po yan, sabi ko sa tsahin ko. Alam nyo po, Brad CJ, after few days lang, nag-message yung tsahin ko ng madaling araw dito, hapon dun sa Pilipinas. Sabi niya, sendan mo ko ng link. Nagulat ako. Alam naman niyang hindi na ako dumadalo. Anong link ang pinapasend niya? Ano pong link ang yung gusto niyo pong isend ko? Yung mga preaching ni Brother Eli, yoko nang pakinggan si Daniel Rason. Yan ako, mga kapatid. Alam nyo, natatawa na lang kami ni Badong kasi pero nakakalungkot talaga dahil umabot na tayo sa ganito. Hindi sana tayo nagkaganito kung naging totoo lang talaga. Nanatili lang talaga tayo sa
katotohanan at katwiran. Eh hindi, nagtakip eh. Kaya yan tol, maraming gusto raw manood, hindi makapanood kasi naka-live pa tayo. Hinihintay nila matapos yung live natin. Kasi Tapusin na sila. sila. Sige, Brad CJ, magpaalam na po tayo. Brad CJ. Opo, mga kapatid, paalam po. Salamat po sa pagkakataon. Manatili po tayo sa ating pong mga pananampalataya. Yung mga hindi naman naniniwala sa Diyos na naging agnostic o ano, naiintindihan po namin. Pero manatili pa rin po tayo maging mabubuting mga mamamayan, mabuting tao. At makakaasa tayo. Hindi man kayo naniniwala na sa Diyos o naging doubtful dahil nga sa mga pangyayari, still, mamuhay po tayo na mabuti. Malay natin, meron palang impyerno, may langit pala. O edi napunta ng langit kahit di ka naman dumadalo. Kesa naman dumadalo dyan, paulit-ulit lang, lumayas ka na dyan. Hindi mo naman na labag na, wala na sa pananampalataya mo. Ano mang bagay na ginagawa, hindi sa pananampalataya, kasalanan. So ano pang ginagawa dyan? Ganyan mga kapatid. Yun naman ang nananatili dahil closet pa, di siya makaalis, may kinoconsider, naintindihan po namin kayo at may awa ang Diyos. May awa po ang Diyos mga kapatid. Getol, salamat. Salamat po sa Diyos, Brad CJ, at salamat po sa Diyos, mga kapatid, sa inyo pong lahat. Gaya po ng sabi ni Brother CJ Perez, hindi po namin hinahatulan yung mga kapatid nating naging agnostic to the extent na naging atheist. Ang Diyos naman po hindi po siya malupit. Sabi po ng Biblia, nalalaman niya na tayo'y alabok. Alam ng Diyos yung balangkas ng ating pagkatao. Alam niya kung ano yung mga circumstances bakit tayo nawalan ng pagtitiwala. Kaya meron talagang balik itong danyarason na to Brad CJ. Biruin mo, nawalan ng tiwala itong Kaya merong talata, Brad CJ, naalala ko lang, sa aba ng tao na dahil ng pagkatisod. Meron pong ganung talata, Brad CJ. Opo. Teka. Meron lang dito na-distract ako tol eh. May nag-message lang. Shout out daw po ang lokal ng Moror sa Abu Dhabi, UAE. Regards daw po kay Brad CJ na dating worker namin doon. We're behind you, Brad CJ. Brad J. Elimino, Brad Bong Kabuhat, Brad Julian C. at Rich Mart Coronel. Huwag na kayo mag-aabuloy. Exit na kayo. From Brad Marlon Cruz, tol. Ayun, nasa ano po yun, Brad CJ? Nasa Mateo 18:5. Yan. Ay 18:17. Ay 7. Sabi ng Biblia, Brad CJ, babasahin ko lang po. Sa aba ng sanglibutan dahil sa mga kadahilanan ng pagkatisod, sapagkat kinakailangang dumating ang mga kadahilanan, datapwat sa aba ng taong yaong pinanggalingan ng kadahilanan. Ano pala, Brad CJ, mabigat palang yun, di po ba? Yung pong katitisuran, sabi nga ni Brother Eli, ganoon kabigat na makapagpatisod sa isang kapatid. Mas mabuti pa sa'yo na bitinan ng isang batingaw na bato at ipasuba ka sa dagat. Tama. Napakabigat po kasi mga kapatid ng makapagpatisod ka which is yan ang nangyayari ngayon sa napakarami, libong mga kapatid. Natitisod sila dahil dito sa nangyayari yun. Yan sa Apokalipsis yan tol 18:21. At dinampot ng isang anghel ang malakas na isang bato, nagaya ng isang malaking gilingang bato at hinagis sa dagat. Yan yun Mas mabuti pa ihagis ka na lang. Tali ka sa gilingang bato, ihagis ka para hindi ka na makapagpatisod. Yun ang meaning nun Kaya, yun ang nun. Ayan, Lucas pala, 17:2. Mabuti pa sa kanya kung bitinan ang kanyang leeg ng isang gilingang bato at siya ihagi sa dagat kaysa siya'y makapagpatisod sa isa sa maliit na ito. Ganun kahalaga ang kapatid na maingatang wag matisod. Maingat dapat tayo.
Kaya dapat, mga manggagawa, huwag kayong manghiwalay na mga mag-asawa. Hindi ko mo yung asawa, nag-exit na, pahihiwalayan nyo na. Alang-alang sa wag matangay yung babae, yung o yung lalaki. Wag ganon. Kausapin nyo, di harapin nyo, pati yung umexit. Ayaw kayong kausapin, di respetuhin nyo. O, pero hayaan nyo, mag-asawa yun eh. Masama yung nagpapahiwalay ng mag-asawa. Masama yun. Kaya, dugtong-dugtong na yan eh. Pag inayos nyo yan, pati yung mga magkaibigan, wala na magbablock-block. Masama yun. Huwag nyong i-implement yan, mga kasama. Napakasama niyang i-implement nyo sa mga kapatid. Sumisira kayo ng pagkakaibigang mabubuti. Nagiging judgmental na kayo. Wag ganyan. Wag kayong magpakasangkapan. Sige, Tol. Marami raw gusto. Opo. Salamat po sa Diyos, mga kapatid. At hanggang sa muli po, pagpalain po nawa tayo ng Panginoong Diyos. Amen. Salamat. Salamat po sa Diyos.